sa sobrang pain. Nawawala ako sa focus. Naabutan namin sa kanyang bahay sa Antipolo, Rizal si Cynthia Bernardo. Sa edad na 63, malapit na siyang magretiro bilang government employee. Pero ilang araw na siyang hindi nakapapasok sa trabaho dahil sa mga iniindang sakit sa katawan. Tulad ni Nanay Suzy, meron din siyang osteoarthritis. Nung una, bigla na lang akong hindi makatayo. Nung nandun ako sa Pasig noon, nagbo-boarding house ako. Ang CR namin, syempre yung common, no, na medyo malayo. Talagang yung gagapang ako papunta doon, talagang hindi ko maiano yung paa ko. So, pumasok ako that day, kasi pasok talaga ako, wala akong gagawin sa bahay, no. Talagang naka-wheelchair ako, winilchair talaga ako papasok. Dahil sa sakit ng kanyang tuhod, hindi siya mapakali araw at gabi kaya parati siyang pagod at puyat. Sobrang sakit na hindi ko na maano yung talagang alam mo yung hindi ka makakatulog sa gabi na talagang ginaganon-ganon yung paa mo. Kahit anong pwesto, hindi mo lahat ng pwesto gagawin mo para lang makita mo kung ano yung dapat mong posisyon para makatulog ka, mapahinga siya, ma-relax siya. Dating masayahin si Cynthia at madalas lumalabas kasama ang mga kaibigan. Pero hindi na niya ito magawa mula nang lumala ang kanyang mga sakit. Dumating sa akin yung punto na maraming nag-iimbita sa akin pero ayoko nang lumabas. Ayoko nang lumakad. Kasi bawat hakbang ko ang sakit-sakit. Parang dito na lang ako. Sabi nga ng opisina ko sa akin, Cynthia, hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan, mamamatay ka na. Sabi niya, kailangan magpa-opera ka na, mamamatay ka na. Bakit ako mamamatay? Tiya, sanay kang lumabas, sanay ka ng outgoing kang tao. Kalaunay nagdesisyon si Cynthia na magpa-opera sa tuhod. Nasa kalahating milyon ang naggastos niya dito na niloan pa niya. Bukod sa osteoarthritis, isa pang sakit ni Cynthia ang osteoporosis na isa ring bone disease. Nagiging marupok ang buto dahil sa kakulangan sa calcium, ang mineral na kailangan ng katawan para sa malusog at matibay na buto. Natutukoy ang sakit na ito sa pamamagitan ng pagsusuri gamit ang bone density machine. Bago ba dumating sa osteoporosis, meron pa bang stage Yes. yun? Yeah. So by doing a DEXA scan or a bone densitometry, there's 3 stages. Bali normal, which is normal bone. Then second is osteopenia before you reach yung osteoporosis, and then osteoporosis. Osteopenia is low bone density pa lang siya but hasn't reached that point na osteoporosis na siya. Kapag osteopenia, is there a way para ma-prevent siya in progressing to osteoporosis? And how? So, number 1, you can take supplements. Number 2, change of diet. If let's say ma-find out ng doctor mo that your diet is not that good, so pwede. And then exercise also, healthy lifestyle, pwede din. Mas karaniwan sa mga babae ang osteoporosis lalo sa mga nagkakaedad na. With osteoporosis kasi, with women, especially with postmenopausal women, no? So the estrogen goes down. So estrogen has a direct effect on the bone-forming cells natin. So technically, pag mga women na postmenopausal stage na sila or age, we have to be careful because osteoporosis usually starts there.